Malapit na ang 2025 PVL Rookie Draft at si Bella Belen nga ang walang duda na number 1 pick. Pero ang natitirang first round ay magiging isang bagyo ng talento, sorpresa, at baka nga ang inaakala nating mapupunta sa ganitong kupunan ay baka masungkit pa ng iba. Unpredictable ang kaganapan ngayon sa draft at lahat ay abang na sa maaaring mangyari. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Matapos kumpirmahin ni Bella Belen ang kanyang pakikilahok sa 2025 PVL Rookie Draft, ang tanong ngayon ay kung sino ang susunod na mapipili pagkatapos sa 3 times UAAP MVP. Kaya sa videong ito lamang ay isang projection pagkatapos ng draft combine. At masasabi talaga natin ang raming mga matatangkad, mahuhusay at matatalinong bagong tubong players na gustong sumabak sa Pro League. At tatalakayin din natin ngayon ang mock draft ngayong taon. At kung sino ang susunod kay Bella Belen as number 1 overall pick sa Pro League. Habang si Bella Belen ay nananatiling consensus number 1 pick, inaasahang mapupunta sa Capital One Solar Spikers. Ang natitirang bahagi ng first round landscape ay magiging puno ng mga kapanapanabik na pagpipilian, mga comebacks at mga potensyal na masungkit ng ibang coaches. Alam naman nating lahat na naka-jackpot ang Capital One sa unang pagpili sa number 1 pick sa draft at yun ay si Bella Belen na isang outside hitter from National U. Si Belen ay nagdadala ng explosive scoring, elite defense at bit-bit ang karanasan niya sa championship. Siya ay isang franchise-changing player at isang perpektong angkop para sa rebuilding Solar Spikers ni Coach George De Brito. Talagang isang maaasahan at magiging isang magandang banta ito sa ibang kupunan. Pumangalawa ang Galleries Tower High Risers at isa ito sa mga maipagmamalaki ni Coach T na salak, si Jean Assis, isang middle blocker from Far Eastern University. Sa likod ng isang malakas na pagpapakita sa draft combine, ipinakita ni Assis ang kanyang athleticism at blocking instincts. Dahil sinabi na ni Galleries Tower head coach Lerma Giron na ang team ay naghahanap ng isang maaasahang middle blocker. At si Assis ay maaaring agad na magbigay ng net protection at long-term upside. Hinding-hindi magkakamali si Coach Lerma sa pagpili kay Assis dahil maaasahan talaga ito sa depensa. Pangatlo naman ang Farm Fresh Foxes, ang naudlot na Filipino-Hawaiian setter na si Alohi Robbins Hardy, isang setter. At syempre, saan pa nga ba ito mapupunta kundi sa Farm Fresh? Pero ang tanong, kung si Robbins Hardy ay mapipili sa pangatlong overall pick o susubukan ng Farm Fresh na itulak pa ito sa second round, well, panahon na lang ang makakapagsabi dahil hindi naman ito nakapunta sa 2 days draft combine dahil napauwi ito sa US dahil sa personal na kadahilanan. Pang-apat ay ang next led chameleon at ang tanging pwedeng makuha na serbisyo ay ang matapang na si Lian de Guzman, isang outside hitter ng Ateneo de Manila University. Ang all-around game ni de Guzman at ang pinahusay na consistency sa draft combine ay nagpatatag sa kanya sa top 5 status. Ang chameleon ay nangangailangan ng karagdagang firepower sa wing at ang Ateneo standout ay naghahatid ng ganitong skills. Panglima ang Zeus Coffee Thunderbells at ang pwedeng kunin ni Coach Jerry Ye ay si Riza Nogales, isang middle blocker ng University of the East. Dahil sinabi ni Coach Jerry Ye na ang Thunderbells ay naghahanap din ng isang middle blocker, si Nogales ay tila ang perpektong angkop para sa team kasama si Thea Gagate. At kabilang siya sa mga pinakamahusay na blocker sa UAAP Season 87. Ang timing at height ni Nogales ay ginagawa siyang isang ideal long-term piece para sa Zeus Coffee. Nasa pang-anim naman ang Signal HD Spikers at ang prediksyon ng lahat at posibleng aakma sa sistema ni Coach Shaq ay si Alia Malaluan, isang outside hitter ng De La Salle University. Si Malaluan ay nagdadala ng poise, court smarts at offensive versatility. Ang De La Salle standout ay inaasahang magtatapos sa off-season revamp ng HD Spikers dahil siya ay umaangkop bilang isang dynamic contributor na maaaring matuto mula sa mga veterano.
At makakasama nito ang bagong lipat na si Erica Santos na galing din sa pugad ng Lasal. Panglima naman ang Chocomucho Flying Titans para pumili ng kanilang manlalaro. At pwede at sakto nga si AC Minor na middle blocker na galing sa Ateneo de Manila University. Ang Flying Titans ay nangangailangan ng lalim sa lahat ng posisyon at athleticism at versatility ni Minor ay isang mahusay na karagdagan upang palakasin ang rotation ni Coach Dante Alinsunurin. Ngayong umalis na si Micah Ortiz at anytime naman pwedeng i-extend di madayag ang kanyang kontrata sa abroad, isang malaking karagdagan nga itong si AC The Hammer Minor sa koponan. Nasa pang-apat ang Cheritigo Crossovers at si Chini Tagaod ang outside hitter ng Far Eastern University ang pwedeng maging sagot sa kanilang kulang. Isang masigasig na scorer at vocal leader, si Tagaod ay isang solidong angkop para sa energetic core ng Crossovers. Inaasahang magbibigay si Tagaod ng immediate scoring mula sa bench o bilang isang spot starter. PLDT high-speed hitters, posibleng bagay si Baby Jane Soreño, ang opposite hitter ng De La Salle University. Gamit ang kanyang taas at lakas, si Soreño ay maaaring kalaunan ay makakapasok sa isang starting role. Nagdaragdag siya ng sariwang enerhiya sa offensive arsenal ng PLDT, kung saan siya ay matututo sa ilalim ng kanyang mga De La Salle ates, tulad ni Kiana D, Majoy Baron at Kim Fajardo. At mukhang handa na si Baby J na susuungin ang professional league. Pangatlo naman ang Akari Chargers at dahil nga sa maagang pag-retire ni Michelle Cobb, posibleng kunin nila ang Phil-America na si Tia Andaya ang setter ng CSM. Ang paghahanap ng pwesto para sa Phil-Am setter na si Tia Andaya ay medyo mahirap dahil karamihan sa mga PVL teams ay mayroon ng stable setter sa kanilang lineup. Ngunit dahil nga nag-retire na si Michelle Cobb at iniulat na nakatakda na bilang assistant team manager ng Chargers, ito ay nagbubukas ng daan para kay Andaya na maging lead playmaker sa ilalim ni head coach Tina Salak. Well, we all know, malapit talaga sa puso ni Coach T ang mga setter dahil para sa kanya, utak ito ng kupunan. Pangalawa naman ang Petrogas Angels at maaaring kunin si Juliana Tolentino ang setter ng De La Salle University. Ang Angels ay maaaring pumunta sa maraming direksyon gamit ang kanilang 11th overall pick. Ngunit ang energetic at taas ni Tolentino ay dapat na ang kanilang ideal selection. Si Tolentino ang pangalawang pinakamahusay na setter sa loaded draft class at para matuto sa ilalim ni Chisait ay lubos na maghahanda sa kanya para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. At ang huli ay ang Creamline Cool Smashers. Maaaring makuha nila si Erin Pangilinan, ang opposite hitter, middle blocker ng National U. Si Pangilinan ay nananatili pa rin sa ilalim ni Coach Sherwin Meneses dahil ipinakita niya sa draft combine na higit pa sa kanyang pamumuno. Siya ay isang napaka-capable scorer para sa anumang team na pumili sa kanya. Ipinakita niya rin ang kanyang husay at talino sa paglalaro sa National U. Ang kanyang timing at lakas sa pagdepensa ay maaaring kakailanganin ng ice cream team. Lalo na ngayon na mukhang may injury pa ata si Beadel at busy si Panaga sa Alas, Pilipinas. Kulang nga sila at ang kanyang energy at pagkabatang manlalaro ang magbibigay anghang sa kupunan. And that's it! Isang kapanapanabik na pagtingin sa potential first round ng 2025 PVL Rookie Draft. Sino sa tingin nyo ang magkakaroon ng pinakamalaking impact? I-comment nyo naman sa ibaba at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming valuable action.